magabarog ta kag dayon magaampo ta diha sa Ginoo. O Dios nga gamhanan, ari naman kami kilala Ginoo nga hindi kami mabuhi kun wala ang imo pulong Ginoo. Nakahibalo kami nga ang mga butang sa sini nga kalibutan ano man ang amon na nalambot initanan temporaryo lang. Pero o Dios ang imo pulong mulungtad sa walay katapusan. Kag ang nakita kag natuman ang gusto niya sa iyang nga kabuhi. Kag parehas sa mga Israelites, amo ni ang natabo sa ila. Ang ilang expectation nga matabo, ang gusto nila, wala nila nakita.
Kag amo po ni ang hinungdan sa mga Kristohanon nga nagakaluya siya, nga nagakabugnaw siya, and then at the same time nga usahay nagabackslide siya kay nga wala niya nakita ang gusto sa kabuhi niya. Amo ning gitun-an naton gabi sa aton congregational fasting. Ang Dios nakadungog sa sini nga mga tao. Kag ang Biblia naghambal, nakahukom ang Dios nga ini nga mga tao pakauno niya paagi sa pagpaulan sa mana. Ang Dios misulti, hatagan kog kumug mana aron makaon ninyo sa tibok ninyo nga adlaw. Kag ang Biblia nagsulti, ini nga gitawag plano sa Dios natuman mismo sa tunga diha sa mga Israelites. Amo na nga paglambot dito sa verse 4, kung lantaw na ton, ingon pa dito sa verse 4, ang Ginoo miingon kang Moses, magpaulan akog pagkaon, alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw, kinahanglan, manggawas ang mga tao, aron pagpanigom og igo lamang ni anang adlaw. Niining paagiha, kasulayan ko sila kung mutuman ba sila sa kasuguan ng akon gihatag kanila. Ang Dios mismo, tungod kay ang Dios nga gitun-an naton gabi, mahinatagon nga Dios. Amen. One of the attributes of God, Dios siya nga mahinatagon. Galing, ang tao lang, may ara siya, gusto nga i-prove kag pangitaon sa Dios, amon na nga kung hindi matuman ang gusto niya, amon ning hinungdan nga usahay, nagaluya siya, nagabugnaw siya, kag nagapalayo siya sa pag-alagad sa Dios. Ang Ginoo naghambal, hatagan ko kamog mana, pagkaon, adlaw-adlaw, ng inyong gikinanglan. Amon ning gihambal sa pulong sa Dios. Siling sa Ginoo, sayo pa sa kabuntagon, sa hindi pa mubutlak ang adlaw. Ang tanan nga Israelita, mugawas na sila sa ilang tagsa kabalay, kadayon mamunit sila sang mana, nga arang nilang makaon. Ang ilang pamuniton, gikan sa bungtag hantod sa gabi. Kag ang ilang pangwaon, depende kag sumala sa kadaghanon sa iyang pamilya. Ang Biblia nagsulti, kung aton lakturon sa pag-istorya sa versikulo 17, ang Dios nagambal, makapunit kamo sa mana, halin sa sugod ng adlaw, hangtod sa ikaunom. Pero inig kapito na kaadlaw, walay tao nga mugawas sa iyang panimalay, kay walay mana nga ihatag ang Diyos. Just imagine. Meaning, ang pagpaulan sa mana, diha lang magsugod sa gitawag unang adlaw, hangtod sa ikaunom nga adlaw, pero katapusan nga adlaw, walay mana nga ihatag ang Dios. Kay siling pa sa Ginoo, pakabalaanan ninyo kining adlaw, kag ining nga adlaw, kinahanglan ang matag usa magpahimuyong sa ilang panimalay, agod sa pagkilala sa adlaw nga balaan nga gihatag sa Dios. Ingon pa sa versikulo 17, gihimo kini sa mga Israelita. Ang uban dagang gikuha, ang uban diutayra. Sa pagtakos na nila niini, kadtong daghan o gikuha, wala makasubra, o kadtong diutayra gikuha, wala makulangi. Ang matag usa, nakatigom og igo ragayod sa iyang gikinanglan. Si Moses, maingon kanila, ayaw kamo pagsalin alang sa sunod adlaw. Meaning, ang kuhaon nila, ang ina lang adlaw. Ang ila konsumo, gikan sa buntag, hangtod na inig kahapon, hindi nila pagbilinan buwas kay may lain naman nga probisyon ang Ginoo pagkaugma. Another na sad nga mana, gawas lang sa ikapitok adlaw nga gihambal sa Dios. Meaning, diri sila gitudluan sa Dios, kaya ang pagpaulan sa Ginoo sa mana, parte kini sa pagtudlo sa mga Israelites nga kinanglan, hindi kamo angayan nga maghinangoy, magdinalok, hindi kamo angayan imo makita mahadlok, kay nga ang ugma may lain na sad nga mana. Kay kini manggod nga mga Israelites, kung basahon naton, ang ila sini attachment, although nakagwa na sila sa gitawag sa Ehipto, pero ang ilang attachment nagpabilin dito sa Ehipto.
Although ang ilang kinabuhi upod na ang Dios dito sa kamingawan, but still ang ila attachment nagpabilin dito sa Ehipto. Kag amoning makasusubo. Kag amoning gihambal naton gabi, madamo karon sa Kristohanon nga Kristohanon pero nangin kaaway na sa Dios, kay nga ang Santiago kapitulo 4 bersikulo 4, ang pagpakighigala sa kalibutan kaaway sa Dios. Kalabanan karon sa Kristohanon, ang iya nga gitawag attachment way na sa Dios, ang attachment niya ara na sa kalibutan. Way na kagutom sa pagpangita sa Dios, way na kamingaw sa pagpangita sa Ginoo. Ang iyang pagsimba kag pag-alagad sa Dios parehas na lang sa usa ka gitawag routine, parehas na lang sa usa ka gitawag masiling naton mga tribal nga nagsayaw-sayaw, kag parehas sa mga tawo nga ang iyang pag-alagad sa Dios gihimo ni niya tungod kay Kristohanon siya. But deep inside, ang attachment niya waay na sa Diyos. Amoning natabo sa mga Israelites. Ang Biblia naghambal, apan ang uban wala mamati kang Moses, nagsalin sila alang sa sunod adlaw, sa pagkabuntag giulod kini og nabaho, busa nasuko si Moises kanila. Amoning gihambal na kon nga ang tao grabe gyud kasigurista. May ara gyud sa tao nga kung hindi niya masabtan ang pag-alagad sa Dios, ang pagkasigurista niya, dad-o niya ni hantod siyang kamatayon. Nga bisan pag-atubang niya kay Satanas, imo makita nagtuo siya nga ang iyang pagkasigurista makadaog yapon sa dito. Siling pa sa Biblia, ang matag-usa nagtigom nini kada buntag sumala siyang gikinanglan apan kun muinit na pag-ayo ang adlaw kadtong nahabilin sa yuta mulanay. Sa matag ikaunom ka adlaw balig 2 ka adlaw nga pagkaon ang ilang tigumon, 4 ka litro sa matag usa. Unya ang tanan kadagkuan sa katawan miadto kang Moses og gisuginlan nila mahitungod niini. Pagkaunom ka adlaw dublihon na nila. Amazingly, 2 ka trot ang makita naton diri. Kung hindi ikaunom nga adlaw, kung pormiro ka nga adlaw mukuha, kay kung imo kinidamuon aron pagtagana pagkaugma sa ikaduhang adlaw, uluron kini kag magbaho. Pero kung dito ka na manguha sa ikaunom ka adlaw, imo na kinidublihon pagkabuntag hindi mabaho. Kuha ninyo, hindi uluron. Kung dira ka, magduble sa ikaunom. Meaning, grabe ang Dios as a mystery kung lantaw na ton. Ang Biblia nagambal, dira mismo sa mahal nga adlaw, sa adlaw nga balaan, may preservation nga matabo. Nakuha ninyo? Balikon na kon sa mahal nga adlaw, sa adlaw nga balaan, may divine preservation nga matabo. Hindi uluron ang imo gitigom, it is because nagtultul ka kag nagkilala ka sa adlaw sa Dios. Kag dayon, ingon pa sa Biblia, nagsugo si Moses kang Aaron, amo ning gihambal niya sa verse 33. Siling pa dito sa Biblia, kulang taon na ton. Si Moses miingon kang Aaron, pagkuhag tibod og sudli kining 2 ka litro nga mana og ibutang kini atubangan sa Ginoo aron tipigan alang sa aton kaliwat. Sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moses, gibutang kini ni Aaron atubangan sa sudlanan sa kasabutan aron taguan mana nga gikaon sa mga Israelita sulod sa 40 ka tuig. Ang Biblia nagambal, nagkuha 2 kasudlanan si Aaron, gisulod dito ang mana kag gibutang dito diha sa Ark of Covenant nga nagasimbolo sa presensya sa Dios. Ang tuig ng labay, 39 ka tuig ang naglabay, ang mana nagpabilin nga preska. Nga, sino nagpreserve sa iya? Ang presensya sa Dios. Kag amuni ang gitun-an naton.
nagpasabot nga dira sa pag-alagad may pinasahi nga pagtagad ang Dios. Dira sa pag-alagad may pinasahi nga pag-atiman ang Ginoo. Dira sa pag-alagad may pinasahi nga pag-alima ang Ginoo. Amoning aton teksto sa naunang Pedro, Kapitulo 1, sa versikulo 5, siling pa dito sa amplified nga versions, kung lang taon na ton, sa aton nga passage. Who are by the power of God are guarded through faith unto salvations, ready to be revealed in the last time. Sa Cebuano, pinaagi sa pagtuog, ipanalipdan kamo sa gahom sa Dios. Amen. Ang word nga guarded sa gitun-an naton, ang word nga guarded sa Greek word gitawag kini og pro-eurio, meaning it is the word to keep. Giampingan ka, gibantayan ka, gipanalipdan ka. Ang root word sa keep meaning is preservation. Kag amo ning gitun-an naton sa Exodo, meaning ang aton Dios sarang siya makaamping, sarang siya nga makabantay, sarang siya nga makapakaon sa mga tao nga iyang mga pinili. Praise God. Maing buntag sa aton tanan, labaw sa tanan, siguro naminaw si GR kag si Milo dito sa gitawag sa hospital. Ini nga topic, sa dito kami sa hospital, ang akon kasing-kasing kagunahuna, while nga naglantaw ko sa bata, ang akon hunahuna, diri nagbalik sa akon topic. Ko Lord, paano man nimo ma-prove sa akon nga tuod ka nga nagapreserve? Kung ang bata ni GR kuhaon nimo, paano man nimo Ginoo mapamatud-an sa kabuhi sa iloy ni GR nga ang Dios namon nagaamping sa kabuhi? Kag ang Dios mismo hindi patay nga Dios. Nakabati siya sa mga paghangyo. Kung dito lang kamo sa hospital, posible nga ma-change na ang inyo panglantaw. Posible nga masudla na kamo sa dili pagkamatinuon. Tungod kay nakita namon sa amon mismo nga mga mata. Pero ang Ginoo really buhi nga Diyos. Kag ini nga topic nangin precious ni sa akon nga akon giingnan ang Dios, Lord, for the sake na lang sa ginikanan. Amo nang ako makapangamuyo gid ko kay nga nakita pud nakon ang pagkamatinud-anon sa ginikanan. Pero how much more sa mga ginikanan nga hindi matinud-anon sa Dios. Bisan ako hindi ko maklim sa Dios kay nga nakita nakon ang diferensya sa ginikanan. Makaklim ka. As being a pastors, I know each other nga ang aton commitment sa pag-alagad amo na ang basihanan naton nga ang Dios manglihok sa kabuhi naton. Amen. Ini nga gitawag nga verse kung lantawon naton, may tatlo ta ka biblical nga truths nga lantawon sa 1 Peter in chapter 1 sa verse 5. Kagabay pa, ini nga gitawag bersikulo, inyo kini hinukluban kag tun-an kag pamalandungan nga ang Dios naton naghimo siya subong sini. Kay nga ako nagtuo ang pag-amping sa Dios, ang pagbantay sa Ginoo alang kini sa mga katawhan, mga tao nga ara ang kabuhi sa iya. There are three biblical truths nga makita naton. Una,
Ang 1 Peter sa chapter 1 sa verse 5. The present participle that Apostle Peter uses, makita natin. Give the sense that you are continually being guarded. Makita natin diri ang phrases nga gigamit ni Simon Pedro, amo ang word nga guarded, which is pagpanalipod, pagbantay, pagamping. Diri gipakita nga ang Dios naton padayon siya nga magaamping, padayon siya nga magatipig, padayon siya nga magapanalipod sa aton. Nga isa sa mga hambal sa Dios sa Psalms 23 sa verse 4, it should be very familiar para sa aton. Even though I walk to the valley of shadows of death, amen, I will fear no evil, for you art with me. Even though I walk in the shadows, the death of evil. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit sa walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Diri gipakita nga ang Dios hindi kaniya pagbiyaan. Ako nagato, hangtod sa kamatayon sa usa ka Kristohanon, hindi ni siya pagbiyaan sa Ginoo. Ara ang Dios sa kiliran niya manalipod sa iya, kay nga ang promesa sa Dios hindi kaniya biyaan. Anong hambal ni Kristo Jesus? I will never leave you nor forsake you. Ano man kadako sa imo problema, biyaan ka man sa tanan, siling pa ni David, pero ang Dios hindi magbiya sa imo. Biyaan ka man sa imong ginikanan, biyaan ka man sa imong asawa, biyaan ka man sa imong bana, ang Dios nagambal, hindi ko ikaw pagbiyaan. Kag ang Salmo 121 sa versikulo 8, amo ni ang usa sa hambal sa Dios sa patriarchal nga blessings. The Lord shall preserve our going out and your coming in from this time forth, amen, from this time forth and even forevermore. Sugod karon og hangtod sa kahangturan, and this is what patriarchal blessings. Sugod karon og hangtod sa palaabot. Amo ni ang present participle nga gingamit ni Simon Peter as the word continually, as the word guarded. But the Bible says, kung lantaw naton, ang teksto naton sa Cebuano, baliko naton pagbasa. Anong gihambal diri? Basahon naton ang versikulo 5 sa teksto naton. Start. Diri naton makita, sa notes naton, ingon pa sa Biblia, but God being guarded is an act of concurrence. Ano ning word nga concurrence? Nga kung may gitanom ka, may anihon ka. It is a response of God to the act and decisions of man. It is an act of response sa tao nga ang iya choice kag decision ara sa Dios. Hindi tanan diri sa aton. Sugod diri sa una hangtod sa likod. Hindi tanan diri sa aton ang iya pagtuo hugot sa Dios. Hindi tanan. Although may pagtuo ka, pero the question, ano kahugot ang imo pagkilala sa Ginoo? It is an act of concurrence. Luntaon naton ang Jeremiah sa chapter 17 sa verse 5, siling padre. Nagingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga mutalikod kanako. Silutan ko ang tao nga mutalikod kanako og musalig hinoon sa mga tao og sa kusog sa tao. Verse 10, ako ang Ginoo, nagsusi sa hunahuna, og nag-usisa sa kasing-kasing. Anong sumpay?
Dakoon kuno naton. Ayaw kamo pagtuo nga ang inyong gihimo way balos. Lantaw lang, I really bless sa gitestimony ni Brad Maing. Karon lang niya nakita ang iya kasaypanan. Bisan ako, nakasiling ko as totally nga ang Dios nagpakita siya. Amo na nga, ako pod samtang nga nagalingkod ko, kasiling ko, grabe kaayo ang Ginoo. Ining Kristohanon gali nga, panahon sa pagsimba, daway lang sa bungog, panahon sa wali, do hindi mamati, magsige lakat-lakat, mo makita ang iban ato sa tindahan. Nga na, kay gigutom na, nag-snacks na dito, ang Ginoo gali, maghatag sirkumstansya. Ini galing Kristohanon nga hindi pabadlong, ining Kristohanon galing nga hindi patudlo, ining Kristohanon galing nga ang iyang pagsimba daway lang sa bungog, ining Kristohanon galing nga ang iyang pagpamati do baliwala lang sa iya, ang Ginoo gali mangita og paagi. Kag amo ni ang usa sa words nga naglambot sa akon samtang nga nagatestimony si Brad Maing. Hindi mamati si Brad Maing sa asawa. Hindi mamati si Brad Maing sa mga kabataan. Labaw sa tanan, ang wali na tundiri, ginapalapos lang niya. Pero karon, sino man ang naghatag sa iya motivation para nga maliwat siya? Sino naghatag? Amo ning pinakalisod na. Amo nang hambal ko gabi, ini si Brad Maing, nga nagsayo na ni, kay naniguro na ni. Nga nagsayo ni naniguro na ni inang mga way, inang mga masiling naton, inang way handom sa prayer meeting, way handom sa puasa, way pa na naglambot sa ilang pares kay Brad Maing, pero ina naglambot na pares kay Brad Maing, maniguro ka na sina. Kay basi kon kalitan ka lang, amo na nga ibutang na lang gid sa sigurong imo kabuhi. Ti amo ning iya karon. Nga panahon sa una sa simba, hindi nakaabot testimony kay pirmi ulahi. Panahon sa prayer meeting, pirmi ulay, pero karon pirmi na sayo. May Bible pa nga dala. Pirti kaayo sa Ginoo. Nakaingon gid ko, ang Ginoo kun mulihok na ang tao, grabe kabutan. Anong hambal niya? Nakita niya ang kakulangan niya siya mga anak. Siling pa niya, nanagko lang akon mga anak, nga akon lang ipasagdan. I really bless. At least nakita na niya ang iya kakulangan. Damo karon mga amay nga way gyud nakakita sa iyang kakulangan. Pero siya nakita niya. Labaw na nga gitatap sa iyang mga bata, gipakaon siya. Nakita niya nga ang iya nga gitawag mga kabataan amo lang gihapon ang nagpalangga sa iya. Amen. Kag amo ning pinakatahom nga regalo sang Dios kang Sister Bibi nga Thanksgiving. Pagpa-Thanksgiving nila nga pamilya kung nakadumdum kamo kay puros kamo nakakaon. Diri ginako nakita amo ning regalo sa iya sa Dios. Hindi kwarta, pero ang regalo ang transformation sa iya pares. Grabe katahom ang Diyos. Nga, ang Ginoo, kahibalo siya. Anong gihimo ni Brad Maing? Ang tagsa ka Kristohanon, gantihan sa Diyos. Kag amo ning hambal sa 1 Peter, nga ara ang panalipod, kay nga ang imo kabuhi, gigasto mapod nimo sa pagtuo sa Dios. Amo na nga baliko na kon ang Dios naton. Kay kung dili niya dilun sa subong sini, perti ka unfair sa mga gitawag matinud-anon. Unfair kayo sa mga tao nga nagbuhis sa panahon. Unfair kayo sa mga Kristohano. Ang Dios makamao siya pagbalos. Anong gahambal niya sa verse 10? Tihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan. Kag amuning natabo, nagpasabot kung may gihimo ka sa Dios. Kung ang imo pag-alagad, nangin matinud-anon ka sa Ginoo, nangin faithful ka sa Dios, ang Ginoo mo balos sa imo igsoon ko. Balusan ka sa Dios.
Hindi na matabong, hindi kabalusan sa Ginoo. Promisa na sa Dios. That is talking about as concurrence. That is talking about as reciprocal. Hindi nimo na madawat kung way ka may gihimo. Kag amo ni ang buot ipasabot sa sini nga passage. Amo na nga mga kaigsunan, klaruhon ta ang aton gihimo. Klaruhon ta ang aton pag-alagad sa Ginoo. Inang indi bitaw daw dago-dago. Kaya kung kaisang pag-alagad naton daw dago-dago, hindi ta seryoso sa pag-alagad. Sabi mo lang, way ka na iban nga kadangpan. Way ka iban nga daganan. Way ka iban nga palapitan. Sa panahon sa kalamidad, way ka na iban tawgon ang Dios lang gihapon. Way ka iban nga hangyoon ang mga kauban ragyapon nimo sa simbahan. Amo ni nga mga tao ang mag-alirong sa pagpangamuyo para sa imo pamilya. Kag dito nako nakita sa ospital, tungod sa kadamo sa nangamuyo, nagsige ko dito lakaw-lakaw, nagsige pang-rebuke sa espiritu sa kamatayon, ang espiritu sa kangit-ngit, kinanglan mo pahawa sa sini nga bata. Ang Dios gipakita niya paano ang pagpreserbar niya. Amen. Kag ang example naton si King Hezekiah. Kapila na naton ni gi-example sa inyo. Kapila na naton ni gihatag sa inyo. Si King Hezekiah, ang Dios sa plano niya, naplastar na nga si Hezekiah mamatay na. Meaning, it is already conclude nga diri ka na lang kutob. Panghipos kag pananghid na. Gisugo niya ang usa sa mga propeta niya nga mao si Isaias, kadtua ang hari nga si Hezekiah, singgan na siya nga mapatay na siya. Pagkabati sa hari, kung lantaw na ton, ini nga passage, baliko na ton, because, repetitions must be needed in order that we grasp the truth. Siling padre, ni adtong mga adlaw na sakit si Haring Hezekiah og himalatyo na, giadto siya ni Isaias, ang propeta nga anak ni Amos, og ingnan, nag-ingon ang Ginoo nga dili ka na mamaayo, og mamatay ka, busa pangandam. Verse 2, siling dayon sa Biblia, ang response ni Hezekiah sa pagkabati niya sa pulong. Miatubang si Hezekiah sa bungbong og nag-ampo sa Ginoo. Ang iyang ampo, parte ni sa iyang gihimo. Kuha ninyo? Singga na ang imo katapad. Ang giampo ni Hezekiah, parte sa iyang gihimo. Parte sa gihimo niya. Just imagine that. Siling padre sa verse 3, mingon siya, Ginoo, hinumdumi in taon ang akon pagkinabuhi nga matinud-anon. Amo lang gid ni ang yagi pa-remind sa Diyos. Nangamuyo bala siya healing? Wala. Nangamuyo bala siya Haring Hezekiah nga extensionan siya? Nangamuyo bala siya Haring Hezekiah nga Ginoo, maluoy ka, buhi apa ko? Wala. You cannot read in the Bible at such prayer niya as healing, extension, or something, preservations, long life. No. Ang iya lang pangamuyo as give a short reminder sa Ginoo. Pagpahinumdum lang sa Diyos. Ang iya lang gihisgutan, ang iya konsensya nga nabilin dira sa iya, ang iya pagkamatinud-anon sa pag-alagad. Amo lang ang gihambal niya sa Ginoo. Siling padre, miingon siya, Ginoo, hinumdumi in taon ang akon pagkinabuhi nga matinud-anon sa imong atubangan og sa kinasing-kasing ko nga pag-alagad kanimo, unya midanguy-ngoy siya pag-ayo. Way iban nga may gipangamuyo si Haring Hezekiah. Limpyo ang konsensya niya. Kag amuni ang akon gihambal sa inyo, waay ta may ipasigarbo. Waay ta. Sabi mo lang,
bisanano pa ang naimbis naton sa sini nga kalibutan, kung walay Dios, amo ra gyapon ang gastuhon naton kung magbalatian ta. Oh. Amo ra gyapon na ang aton dito ibayad sa ospital. Why iban nga magiparimahin si Sikias. Pero lantawa ang Ginoo. Anong hambal sa Ginoo? Nakabati ang Dios sa iyang danguyngoy, kag siling ang Ginoo kang Isayas. Balik dito, singgana ang hari nga akon siya gitawag ayuhon, kag dayon, ekstensyonan ko pa ang iya kabuhi sulod sa 15 ka tuig. Palakpakan nato. Nga, tungod kay may gihimo si Haring Isikias. Kag amuning teksto naton, ang Ginoo hindi siya kapuyan pag-amping sa imo. Ang Ginoo naton dili siya pilawon sa pag-amping sa imo. Ang Ginoo dili siya mag-isip sa pag-amping sa imo, pero ikaw isipan sa Ginoo. Ang Ginoo hindi niya masiling suknaon ang imong kabuhi. Basta kung nakita niya ang imo pagkamatinud-anon, ang imo kabuhi, ampingan niya, sugod karon hangtod sa kahangturan. Amen. Sama sa gisulti ni Brad Hinyo, bisan ng hubag na ang iyang tiil, pero sa gihapon, giampingan sa Diyos. Kasiling ko, diin man ang mga anak sini nga may sakyanan. Nga gipalakat man ni. Oh. Pero, Ginoo na lang yun nag-amping sa iya. Amen. May gihimo ka sa Diyos. Kaya kung may lang kung may makaagi sa iya, lantob lang kung maglakat siya. Oh. Kung itapad sila sa bao, doon pulo pariya. Do pulo pariya ang kon. May lang kung may makaagi kag magsiling sakay na. Kung wala. Mudanginot kit siya lakaw diri. Mudanginot kit siya. Pero ang mga maiglawas, lain ang ruta. Lain ang destinasyon. Muna nakasiling ko nga, Ginoo, salamat. Ang iya pag-amping, dipindi po sa kabuhi nimo. Amen? Singanay mo katapad, ang pag-amping sa Dios, dipindi sa imo pagkamatinud-anon. Dira sa imo. Amen. Yes. Silang padere, sa notes naton, ang ikaduwa nga truth. In 1 Peter sa chapter 1 verse 5 says, those who are continually in faith to Christ will gain assurance that God is continually working with them and guarding them. Ang 1 Peter nagahambal ang tao nga nagpadayon sa pagtuo. Amen. Kita tanan mo ingon, nagpadayon sa pagtuo. Meaning, inang nagpadayon sa pag-alagad. Amen. Nagpadayon sa pag-alagad. Amo ning gi-state diri ni Paul. Kadayon siling pa niya, the believer's personal faith is the reasons of God's guarding to them. Amen. Why na iban nga rason? Ang iya pag-amping sa aton, why ni nagadepende, gwapo ka, kwarta ka, may kwarta ka, or something, yutaan ka, wala diya. Ang iya pag-amping sa aton, nag-amping ni siya, the number one reasons, it is because of your faith. You continue in faith, dira mismo kang Kristo Jesus. Amon ni gihambal dito sa 1 Peter chapter 1 sa verse 5, sa easy read version, siling padre, who are the power of God are guarded through faith unto salvations. Meaning, ang pag-amping niya, ang pagbantay niya, pinaagi sa atong pagtuo. Amen?
Kinsay may pagtuo sa Dios, ibayaw iya kamot. Amen. Amo nang hambal diri sa Biblia. Ang Dios naton kahibalo siya sa mga tao nga may pagtuo sa Dios. Let's say, ang hambal sa Luke chapter 18 sa verse 8, siling pa diri sa gitawag sa parabol nga giambal ni Kristo Jesus. Siling dayon niya, sultihan ko kamo nga maghukom siya, dapig kanila o dalion niya ang pagbuhat niini. Apan, makakaplag kaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan, sayaon niyang pagabot. Amo nang gihambal ni Kristo Jesus. Makakaplag pagkaha siya pagtuo, inig-abot niya diri sa kalibutan. It is only God knows kag ang kabuhi nimo nahibalaan sa Dios kung bala nagpadayon ka sa pagtuo diha kaniya. Then, ang Biblia, kung lang taon naton, sa notes naton, according pa diri, ang fight naton may duwa ka elemento. Kinsay nagtuo sa Dios, ibayaw iya kamot. Pero ang pagtuo naton may duwa kini ka elemento. Ano ning duwa ka elementos pagtuo? Una, ang word nga believe, and second, ang word nga trust. Amo ning duwa ka elementos pagtuo. Karon, amo ni. Pagsulti na kung sino may pagtuo, puros kamo nagbayaw sa inyo kamot. Pero ang pangutana amo ni, nagtuo ba kamo sa akong giwali? Pati ba kamo sa pulong sa Dios? Kaya kung kaisa na sila ka may pagtuo sa Dios, pero kung pulong na si Ginoo, ita pagpati. Ang pagtuya may duwa na elemento. Kinanglan ara ang imo pagpati sa pulong. Patihan nimo ang gisulti sa Dios, tuhuan nimo ang gisulti sa Ginoo. Kung anong gihambal sa Biblia, kinanglan tuhuan nimo ni, tumano nimo ni. Amo ning mga tao nga may pagtuo, pero kita musiling ka gani pagtuo, kagway nimo ni gitikang sa pagtuman, kaduha-duhaan ning pagtuo nimo. Kita Kristohano naman kita tanan. Hindi ko gusto nga mangin bakakon sa inyo tunga, kag hindi ko gusto nga mangin hipokrito po ko sa inyo tunga. Karon amo ni. Klaro magid ang Biblia nga nagambal, dad-an ninyo ito tanan ikapulo dito sa akong halaran. Pangutana mo ni, may pagtuo ka mo wala? Oh, way na kang ligi mo nagtingog. Amo nang problema, puros ng tahambal may pagtuo, pero pagpati na sa gisultis Biblia, hindi na takatikang. Ang Biblia puno ni sa encouragement, puno ni sa motivation, puno ni sa mga pagtudlo, puno ni sa mga pagmaymay, puno ni sa mga paghiya sa aton kabuhi. Pero kung patikangon ka na sa pagtuman, diin ka man. Pero interview ha, may pagtuo na sa Dios. Amo ning bot ipasabot sa 1 Peter, hindi nga musiling ka lang nga nagtuo ka with theory. Kinahanglan ang gisulti sa pulong sa Dios, mutikang ka sa pagtuman sini, kay nagpati ka. Amo ning pagtuo, nga bisan luyo sa kalisdanan, nagtikang ka, kay nagtuo ka, nga ang pulong sa Dios, hindi niiya sa tao, sulti ni sang Dios. Amo ni ang Biblia. Ibayaw ko na inyong Biblia. Bayaw. Na, pila lang sa inyo ang may Biblia. Siling pa ni Kristo Jesus dito sa lapyahan sa baybay. Miagi siya kag nakita niya ang mga magsuon nga nagyab-yab na sa ilang pukot. Siling si Kristo Jesus, pwede ba makasakay? Gipasakay ni Simon Pedro si Jesus iyang sakayan og nanudlo si Jesus. Human niya pagpanudlo, siling dayon si Kristo Jesus, palawod kamo, itaktak ninyo ang inyong pukot. Siling si Pedro, Ginoo, tibok gabi kaming nanagat, pero bisan usa ka buok ibisway kami kuha. Walay kuha, Ginoo. Pero may gisumpay si Pedro. Anong sumpay niya? Pero tungod kay nagsulti ka man, tungod kay nagsiling ka man, tungod kay nagsugo ka man, mapalawod kami. Meaning, si Pedro, without a sense of assurance, kay dito na siya halin sa lawod.
Without a sense of assurance, kung bala makakuha sila gyapon, galing kay ang ara sa iya naman gipatihan ang sugo sa Dios. Iya nagipatihan ang sugo sa Ginoo. Why na, even in a sense of assurance, why na sa iya. Sometimes, amo ni ang maglambot sa aton nga mga kalamidad. May mga doubt na ta, until such time, nga ang ari sa aton, tuhuan ta na lang ang sulti sa pulong sa Diyos. Ibayaw ko nung liwat ang inyo Bible. Abot pila ka sa inyo ang nagdalas Bible nga nagtuman sini. The elements of faith is belief. Amen? Kag amon ng bagay na ton, ibutang sa aton. Ang Biblia, abi bitaw, damo sa mga masiling na ton, mga nagsimba na nga na-backslide, kay para sila bugat tumanon. Kay ang Biblia, tamis usapon, pero pait tunlon. Amen? Amo nang damo, way kaagwanta. Hangtod, pagwa, mingon, mo gali na. Pait ang pulong sa Diyos. Amo ning pag-alagad. Pagtuma na gani ang isgutan, perting paita gyud. Amo ning Biblia. Kita nga daan, amo na nga sa natural nga pagtuon, labi na sa mga bagong tubo. Ang mga bagong tubo karon way na nigakaon mga pait. Ang mga gitawag inang may mga idarada, amo nang kusog mo kaon pait, pero ini mga bagong tubo, butangi og pait. Lutoe og margoso, ang pilion ang itlog. Amo nang mga batanon karon, amo po ni karon sa era sa Christianity. Amo ni sa era sa Christianity, hindi gusto nga mutikang sa pagtuman sa gisulti sa Biblia. That is faith. It is the essence of belief. Amen? Budlay lang yun. Ang gisulti sa pulong sa Ginoo, shadow kalisod. Amo na nga kinanglan, it is a matter of sacrifice, it is a matter of self-denying. Hindi gyud mauna ang imong kagustuhan, kay amo ning pulong sa Dios. Amen? And then the second element is the word trust. Ang faith, you must believe the written word of God. Ang word nga trust, you must totally dependent on Him. Nabang silang ka, Lord, ikaw nang bahala sa amon. Oh? Damo gasulti siya na, pero sa gihapon, siya gihapon manisikay-sikay. Inabang imo na lang tanan gipaubaya sa Ginoo. Lord, bahala ka na. Basta salig ko sa imo Ginoo, you're totally dependent on God. Amo ning gihambal na kon, ang pangamuyo naton, ang pagkamay ng puon sa Kristohanon, ebidensya kini nga nangin dependensya sa Ginoo. Pila diri sa aton ang may problema nga way gani nagaampo, way ta nagahisgot sa problema naton dito sa Ginoo. Ang pagpangamuyo ebidensya ni nga nangin dependent ka sa Dios. Nagapakita ni nga may pagsalig ka sa Ginoo. Nagasalig ka sa iyang ang Ginoo, hindi magpakyas sa imo. And this is what the word faith. Amen. Inang gihambal ni Judas Tadios sa iya nga gitawag pulong sa verse 3, silimpaniya. Apan gibati ko nga kinahanglan magsulat ako kaninyo aron sa pag-awhag kaninyo sa pagpadayon paglaban sa pagtuo. Wow, padayon sa paglaban sa pagtuo nga makausa og alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Kinahanglan mobarog ka sa imong pagtuo. Amen. Padayon nga paglaban sa imong pagtuo hangtod nga ang Dios malambot sa imong kabuhi. Kag si Paul nagambal sa Corinthians siling paniya, susiya og hukmi ang inyong kaugalingon aron pagtinukon nagkinabuhi pa ba kamo diha sa pagtuo. Susiya og hukmi ninyo. Ano ganing faith? It is an element of belief and trust. Isusiho naton kung ari pa ni sa aton.
Check upon naton ko galingon. Because these elements, this is talking about us fight. Siling pa ni Pablo, usisahan ninyo kung kamo nagpadayon pa ba sa pagtuo. Ang words nga pagtuo na lang, pero ang belief, wala. It is believe and trust. Amen. Pakpakan na to ng Ginoo. Amo na nga siling padire sa Biblia. In Luke 22 verse 31, baliko naton ang aton examples. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked you for you, that he may sift you as wheat. Sa Cebuano, ingon pa diri, Simon, pagbantay, kay si Satanas gitugutan sa pag-alig-ig sa inyong tanan. Siling pa dito sa King James, sa pagsulay sa inyong tanan. Sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Ang word diri nga sift dito sa King James gitawag kini pag-alig-ig. Shadow kalawom nga term. Pag-alig-ig. Parehas kini sa termino sa usa ka gitawag tao. Siguro nakadumdum kamo sang una sa aton mga katigulangan, ang kasibalay may nigo. May nigo. Ambot ang mga batanon ba kakilala karon gyapon nigo. Amo ni ang mga importante nga gamit sang una, nigo, bangkat, ayagan, amo ning mga gamit sang una, may bayo. Ingana. Ang mga tiguang sang una, may nigo ni sila. Kay ang tuyo sini, ang pagtahop sa bugas nga ilang gigaling. Kay kung dili ni iagi sa nigo o dili kini alig-igon, ang ilang lutuon, posible nga makaon nila ang indi bugas. Syado ka sa prakaunon, kag makaon nimo ang tahop. Amo na, ginaagi ni nigo, ginahuyop nila, kay ginasiparar nila ang indi makaon kag sang makaon. Nakuha ninyo? Ila ginasiparar ang makaon kag indi makaon, ang mapuslan kag indi mapuslan. Amo ni ang termino nga gihambal ni Kristo Jesus. Ang word diri nga sef o alig-ig, meaning is to shake. It is figured by inward agitations to try one's fight. Siling pa sa Ginoo kang Simon. Ang yawa gitugutan sa pagsulay sa inyong tanan. Nga, ang 1 Peter chapter 1 verse 7 naghambal, siling padere, ang tuyo ni ini, basahon naton tanan. Meaning, syado kanindot ang instrumento sa Dios. Syado lang kasakit. Do hindi naton madawat. Pero ini nga instrumento, pagkilala kini sa tuod kag hindi tuod. Kuha ninyo, atong gihambal na kon sa inyo. Ang matured nga Kristohanon, ang hamtong nga Kristohanon, either may blessing man kag wala, ara gyapon siya sa simbahan. Either sa may nga lawas kag sa balatian, ara gyapon siya sa simbahan. Either sa kasubok kag sa kasadya, ara gyapon siya sa simbahan. Ang iya kabuhi way nagadepende kung ano ang maglambot sa iya. Amo nang mga matured nga Kristohanon. Pero ang hindi matured nga mga Kristohanon, may blessing, ara. Pero kung walay blessing, wala. Kung malipay, ara. Kung sa kasubanan, wala. Grabe katahom ang Diyos. Iya ni gigamit aron paglantaw kung tinuod bagyod ang imong pagtuo. Amen. Ako, why ko nakadeterminar sa inyong pagtuo?
Way ko nakakita sa libil sa inyong pagtuo. Way ko kahibalo unsa kalawom ang inyong pagtuo. Pero ang Dios nahibal-an niya. Kag may gamiton siya aron paghatag og katin-awan nga tinuod gyud ang pagtuo nimo. Amen? So meaning, hindi matago usahay nga may mga pagtilaw sa kabuhi, may mga pagsulay sa kabuhi. Inablang gihambal na kun sa inyo, mudangat man ang mga butang hindi maayo, still ang nagwa sa imo dila, God is good. Amen? Hindi man mga maayo nga butang ang naglambot sa imo, still ang nagwa sa imo dila ang pagpasalamat. Thank you, Lord. Amen. Although hindi man tanan maayo ang naglambot sa imo, but still ara kagyapon sa simbahan kay nga ang imo pag-alagad way nagadepende sa tao, ang imo pag-alagad way nagadepende sa sirkumstansya, ang imo pag-alagad way nagadepende sa panalangin, ang imo pag-alagad way nagadepende kung maayo man ang lawas nimo kag ara man sa dautan, ang pag-alagad nimo nagadepende sa Dios. Amoning mga Kristohanon nga ang pagtuo niya nasulayan. Kag amo ning hambal ni Kristo Jesus. Ang punto dire siling padre, Satan has requested permissions to shake Peter severely that he would lose his fight. Ang tumong sa yawa para nga madula ka sa pag-alagad, hindi ka na makabalik sa pag-alagad. Madula ka sa kingdom sa Dios. Siling padre sa gitawag sa Biblia. The enemy intends was to destroy this Simon Peter. Amo nang tumong sa yawa sa aton nga malaglag ka. But God had a different purpose of shaking. He allowed the enemy to do in order to shake everything in Simon Peter that needed to be shaken. Ang tanan nga mauyog, uyogon yun. Siling pa sa Biblia, lantaw na ton ang Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 27. Basahon na ton, siling padre. Ang pulong pag-usab, nagpasabot nga ang tanang binuhat, uyugon o kuhaon, aron kadto lamang ang dili mauyog, mauray magpabilin. Wow, palapakan na to ng Ginoo. Uyoga ang imong tupad. Uyoga. Meaning, ang tanan nga mauyog, uyogon. Ano nga rin sa aton? Ang aton pride, ang aton self, ang aton nga gitawag pagkamatinas-taason, ang aton tawhanon nga mga pangandoy. Ginauyog ni kay ini, butang ni nga mga umalagi. Muna nga ginashake ta sa Ginoo agod nga human ka masulayan. Paglambot sa sirkumstansya, paglambot sa problema, hindi ka na mauyog kay natangtang naman ang mga mauyog. Kuha ninyo? Sister Bibi, may kaisog siya sa paghambal kay nga natangtang naman ang mga nauyog siya kabuhi. Amen? Mintras hindi pa ni matangtang, sige gyapon ning inuyugay. Amen? Amo ning tuyo sini sa Ginoo. Ang tuyo sini, agud nga ang mabilin. Ang mabilin sa imo kabuhi, ang imo na lang pagsalig kag pagpati sa Dios. Kay kita daan, grabe kataas ang pagpati naton sa atong kaugalingon. Grabe kataas ang pagpati naton sa aton abilidad. Inang kanta nga ako nagud ni. Mintras nga harapan ng pagpati, uyugon ka gyud sa Ginoo. Hangtod nga ang imo panglantaw ang Dios na. Amo na nga balikon akon. Interviewhan ninyo ni nakaagi na og hapit mamatay sila ni Nonong. Ang gilantaw sini ang Dios na. Way na ni. Pero ining mga ara pa sa mga masiling naton kusganon panglawas. Inga na. Muna nakasiling ko,
Higda kami diri ni Gingging, kay diri kami gahigda. Sahay, makamata ka kay aray motor nga magpadagan nga grabe gyud. Inga na. Kasilinggi ko ini nga mga batan-o ni dawa may kamatayon. Pirti gyud padagano, siguro maglumba siguro na sila. Inga na. Amo na ang mga batan-on nga ang ilang pagkilala way piligro nga maglambot sa kabuhi. Inga na. Pero kita, tandaan naton, ang pagtuo amo ning gipangita sa aton sa Dios. Palakpakan naton ang Ginoo. Amo na nga ingon pa diri sa notes naton, kunlang taon naton, ang Colossians 1:23 siling pa diri, if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. Sa Cebuano siling pa niya, mahimo kinikun. Ano ang balya? Mahimo kinikun, magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom nga inyong nakuptan sa inyong pagdawat sa Ebanghelyo. Kung magpadayon kamo, amo ning gihambal diri. Meaning, ang pag-amping sa Dios, ang pagbantay sa Ginoo, ari ni sa mga Kristohanon nga nagapadayon sa pagtikang, sa pag-alagad sa Dios. Amo na nga nakasiling ko, may tani sa pag-alagad, sa pagsimba, pagtambong sa prayer meeting, kag sa prayer group, musiling ang Ginoo sa imo, hinyo, 15 lang katuig ang akon ihatag sa imo sa pag-alagad, pagsimba, sa pagtambong sa prayer meeting, kag iban pa. Paguman sa 15 katuig, pagusto ka na. Do ka nami, no? Galing kay wala. Ang pagpadayon, hangtod nga may kinabuhi ka. Amen? Hangtod nga ang imo lakaw parehas na kay Bradhinyo. Hangtod nga ang imo mga mata hindi ka na makakita. Amo ni ang gistit diri ni Paul, hangtod nga may kinabuhi ka. May unta ko may ara tuig nga gihambal ang Dios. Tupi, pulo ka lang katuig. Pagkahuman sa pulo katuig, pagusto ka na. Pagusto ka na. Galing kay wala. Amen. Anong hambal sa Biblia? Ang magpadayon hangtod sa katapusan, maluwas. Magabarog tatanan diha sa tiilan sa Ginoo. You know, brothers and sisters, ang Colossians sa chapter 1 sa verse 23, ini nga passage, ang praise nga gigamit diri, those who are continue in the faith to the Lord Jesus Christ. Amo ning praises diri. Ining nagpadayon sa pag-alagad sa Dios. Amo na nga kita. Aton pirmidadon sa aton devosyonal. Lord, hatagi kami kanunay kusog sa pag-alagad. Kusog sa pagsimba. Kakugi sa pag-alagad. Kay gitun-an na naton diri ang number 1 gyud ining pagkatapulan. Muabot na gani ni nga balatian sa imong utok. Bisan pulo pang inyo service. Hindi kagikapon kakari. Amo nang pinakalisod nga balatian ining pagkatamaran. Bisan may limusin ka pa. Kung tamaran ka, hindi kikalambot. Amo ng problema. Inga na.
while si Bradhinyo ang iya gisaktan, ang iya gisakyan, ang iya lang sinilas. Amo na nga, to those who are continue in faith. Amen. Abi nyo lang, may examples ta dire sa kay Enoch. Si Enoch, kung lang taon na ton ang iya nga kabuhi, sa Genesis, in chapter 5, verse 21 to 24. Enoch lived 65 years and begat Methuselah. After he begat Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took to him. Wow. Why na-record sa kay Enoch? Kay ang Biblia nagambal, ang Diyos nagdala sa iya. Amen. Abi mo lang si Enoch, ikapito ni siya nga kaliwatan halin sa kang Edom. Amuning gihambal na kon sa inyo. He had 7 generations from Edom. Sa Genesis, kung basahon naton, in every 7th generation, may mga hitabo nga hindi maexplikar. Kag amuni ang sakang Enoch. Ang Biblia naghambal dito sa Jude sa verse 14 kag 15, ingon pa dito sa Biblia, kung lang taon na ton, ikapito siya nga kaliwatan sugod sa kang Adan. Kagdayon, na-convert siya at the age of 65 sa pagkatao sa iyang anak nga si Methuselah. Hindi na nimo ma-explain paano ang pag-convert niya, pero sadto nga panahon malisod para sa ila kay nga walay mga pastor. Ang Ginoo personally nakigsulti lang sa ila. True sa mga sirkumstansya pod nga naglambot sa ila. Siguro sa pagpanganak sa iyang asawa sa kang Methuselah, may milagro nga nahitabo. Kaya ang pagkatao ni Methuselah, amo pod ang hinungdan nga si Enoch na-convert siya. Kag ang Biblia nagambal, 65 siya na-convert, pila pa katuig ang gispent niya sa pagserbisyo sa Diyos. Pila katuig ang pag-spend niya. 300 years he walked to serve God. 300 katuig. Ang 300 katuig, damo na ni nga mga hitabo sa aton. Pangutan ang imutupad, pila ka nakatuig. No, pero, lantob lang inyo tupad, makita na nimo siya ang kaluya. Oh, makita na nimo siya ang kataka. Makita na nimo siya nga daw gipulaan na siya. Pero dira pa lang sa 5 katuig. Kita na nimo siya ang mga panghakroy kag mga pagmahay. Oh. Pero si Enoch 300 katuig. Ang kataason sa iya pag-alagad. The Bible says, ang word nga Enoch, ang root word came from the word discipline. Amo ni ang ako nung taihambal sa wali ni Chabiboy. Because ang word nga Enoch means is discipline. Ang word nga discipline came from the word disciple. Sa nga time, nangin disciple si Enoch sang Diyos. And almost 300 years, ang 300 years, daghan ang mga unexpected nga mga hitabo sa imo kabuhi. Hindi ko magpati nga si Enoch walay problema nga naglambot. Way tentasyon nga naglambot. Way problema nga naglambot. Parehas gyapon sa aton panahon. Damo ang maglambot gyapon sa aton. But the Bible says, pinakatahom, na maintain niya ang 300 katuig sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Without wavering, without masiling naton ang yakabuhi nga nalasayan gikapoy, still he's continue in serving God.
Kag amo ning i-challenge na kon sa inyo igsuon. Lantawa lang. Anong natabo sa kang Enok? Siling padiri sa notes na ton. Ingon padiri. Sa dira nga nagpadayon siya sa paglakad. Because Enoch walked with God. Ang word nga walk is halak. Ang word nga halak meaning to walk continuously to fellowship in the Lord. Meaning padayon gid siya. Sulod sa 300 ka tuig. Amen? Muna nga pipiyang abagas imo katapad, padayon. Oh, nga na, dayon. Way iban nga makaganti sa imo ang Dios kag waay sing benepisyo sa mga tao nga way nagapadayon. Ara sa pagpadayon. Oh, bisan nano man nga problema, mga conflict, padayon. Barog sa imong pagtuo, amo ning gihimo ni Enoch. Padayon siya. Siling pa sa Biblia, he walked continuously to fellowship in the Lord, even in the midst of turmoil, temptations, hardships, suffering, and persecutions. Kadayon, siling padre, this is the effect of true conversion. Amen? Ang tuod nga na born again. Ilingan yung tapad kung tuod na nga na born again. Oh. This is the effect of true conversion. Siling padre, na ang tuod nga iya sa Dios. Siling padre, this is the effect of true conversion. So whatever the circumstances surrounds it may be, Enoch walk with God. Amen? And the Bible says, siling pa sa Hebrews chapter 11 verse 5, Enoch place to God. Nakapahimuot siya sa Ginoo. Kag amuning usa sa tun-an naton ang ultimate goal sa Dios nga nung gihimo kaniya. Enoch bring pleasures to God. Kadayon ano ang hambal? And Enoch, he was no more. Why? Girapture siya sa church. Girapture siya sa Ginoo. Girapture siya, gidala sa Dios. Nga nakapahimuot siya sa Ginoo. Ining aton pagsimba, ang tumong naton diri, paano nimo malipay ang Dios? Way, mo bitaw na nga kun ang pagsimba ninyo diri, ang imo tumong hindi para sa Dios, nakasala ka. Amon ning gitun-an naton kagabi, ang number 1 gyud nga susion nimo sa imong kaugalingon kung nakapalipay ka sa Ginoo sa adlaw sa pagsimba. Amon ning importante. Nalipay bala ang Ginoo sa imo sa sining adlaw. Kag amon ning kang Enoch, lantaw lang tungod kay si Enoch nakapalipay sa Dios. Siling ang Ginoo, dadon ko ni nga tawo kay pirmi ni nakapalipay sa akon. Nagpasabot nga ang dalon sa Ginoo, nakapalipay lang sa Ginoo. Kuha ninyo, and sad to say, dili tanan dadon sa Diyos. Parehas sa pamilya ni Enoch. Matingala ka sa gidala sa Dios si Enoch ang pangutana, diin man ang iya asawa. Si Enoch ang gidala sa Diyos. Ang Biblia nagambal. Ini si Enoch, he is what pictured a pre-tribulational sense. Ano ang punto diri? Wala pa naglambot ang flood o ang anaw sa kalibutan. Gikuha anay siya sa Diyos. Amo po ning mahitabo unya sa katapusan nga kapanahunan sa mga Kristohanon nga nagmatinud-anon. Antes ang tribulation, rapturon anay sa Ginoo ang mga matinud-anon. Because Enoch speak about that pre-tribulational sense. Hindi gusto ang Dios nga makaagi ka og kasakitan. Antes maglambot ang taong yawanon nga mo si Antichrist. Kay iya hingabuton ang tanan nga mga Kristohanon. Pamatyo niya ang tanan nga hindi magsunod sa iya. Grabe nga kasakitan ang maglambot sa kalibutan. Pero ang Biblia nagambal, antes ni maglambot, iya anay kuhaon ang tanan nga matinud-anon. Amoni ang natabo sa kay Enoch. Enoch speak about the
pre-tribulational church. Nga nakapahimuot ka sa Ginoo. Igsoon ko, ang aton kapital sa pag-alagad, nakapahimuot ka sa Diyos. Hindi ko kabalo, kag hindi ko kakita, pero ang Diyos kahibalo sa mga tao nga nakapahimuot sa iya. Amen. Bisan amo lang ning imo nalambot, amo lang ning imo hitsura, amo lang ni ang imo palangitanan, pero ang importante kung nalipay ang Diyos sa imo kabuhi. Kag amo ni ang usa sa mga tun-an naton, because this is what the ultimate goal why God created man, is to bring pleasures to God. Simbahon na to na Ginoo. Amin nyo lang, ini nga passage, kung lantaw na to. God's power will continue and sustain, unable to sustain, even a closing time. Nga, sarang ang Diyos nga makapugong. Sarang ang Diyos nga makaamping. Sarang ang Diyos nga makahatag sa aton mga panginahanglan. Kung ang imo kabuhi, nagpadayon ka sa pagtuo. Amen. Pipiang abagas imo katapat, padayon brad. Amen. You must continue in faith to the Lord Jesus Christ. Amen. Sabi mo lang, sasakyanan kay kita pirmi man taga-sakay sa bisan diin. Una nga sakay, maginutok yun na. Pirti ang ginutok. Pero ako na obserbaran, sa nagkadugay nagdagan, paigo naman tanan. Kamatikod ka mo, amo po ni ang journey sa pag-alagad. Ang journey sa pag-alagad, sa pagsugod pa lang nimo, do hindi nimo masabtan. Hindi nimo masabtan. Usahay, hindi nimo masabtan ang plano sa Dios. Hindi nimo masabtan ang pamuhat sa Ginoo. Hindi nimo masabtan ang mga panghitabo, ang mga problema kag pagsulay sa kabuhi. Pero ining magpadayon ka. Amen? Ining magpadayon ka. Katapusan, imo na masabtan ang tanan. Nga, sa magkadugay ka nga magkadugay, hamtungon sa Dios ang imong hunahuna. Kag amo ni ang aton madawat sa mga tao na nagpadayon. Lord, nagalapit kami sa imo. Nagapaubos kami sa imo. Nagakilala kami. Nawala sa amon ang gahom. Ara sa imo ang gahom, Ginoo. Sarang ka nga makasustain sa amon. Sarang ka nga makaamping sa amon.